Sa panga na parang gawa sa granyo, napakalakas na suntok at matibay na determinasyon, nasakop niya ang dibisyon ng cruiserweight at nanatiling walang talo sa 29 na laban bilang profesional. More round. He has to produce something here. And he goes again. Referee Howard Foster looks on. Ito si Jai Opetaia, ang lalaking lumaban kahit basag ang panga at nagwagi pa rin ang pandaigdigang titulo. Exceeding their expectations as a right hand from Bray to stand up to some of these shots. And they... Para maintindihan ang kwento niya, simulan natin sa pinagmulan nito. In the ring, he's not getting bullied too far. Si Jai Opetaia ay ipinanganak noong ika-30 ng Hunyo, 1975 sa Sydney, Australia. Sa isang pamilyang may malalim na lahing Samoan at Maori. Hindi nang esport ang boxing sa kanila, nasa dugo na niya ito. Dinala siya ng ama sa gym noong 5 taon pa lang siya, hindi para gawing kampeon, kundi para ituro sa kanya ang disiplina at respeto. Habang lumalaki sa mga suburb ng kanlurang Sydney, si Jai na bata pa noon ay nahumaling sa ring na parang gamugamo sa ilaw. Habang ang ibang bata ay naglalaro ng video games, siya ay nagsha-shadow boxing sa salamin, nangangarap ng gintong medalya. Ginawa niyang pagsubok ang amateur na mga laban. Si Opetaia ay nagtala ng kahangahangang amateur record na 75 panalo at 16 na talo. Kinatawan niya ang Australia sa World Youth Championship noong 2012 at sa Commonwealth Games noong 2014. Nagdatayo siya ng espesyal na pundasyon ng teknikal na kahusayan at tapang ng Australiano. Noong 5 ng Disyembre, 2015, sa edad na 20, si Jai ay nagdebut bilang profesional at mula noon, hindi na muling naging pareho ang mundo ng boxing. Ang simula ng karera ni Opetaia ay buod ng mahalagang tagumpay. Mula noong 2015 hanggang 2017, namayagpag siya sa pambansang eksena ng Australia dahil sa kanyang husay. Ang mga kalaban niya ay dumarating na may pag-asa, pero umalis na nagsisisi. Nakakasilaw ang bilis niya at di matatawaran ang lakas niya. Pero ang pinakamahalaga, kahit bata pa siya, ang teknik niya sa boxing ay parang sa isang veteranong may karanasan. Ang mga tagapagsanay sa Australia ay nagbulungan na. Ang batang ito ay maaaring tunay na mahusay. Sa 16 na panalo at 16 na knockout sa kanyang record, hinarap ni Opetaia si Nabosa Iwata noong Mayo ng 2019. Kontrolado ni Opetaia ang laban mula simula hanggang matapos. Pinabagsak si Iwata gamit ang sistematikong katumpakan. Bawat round, dumarami ang parusa. Bit of visa issues. They pinpoint. Look at that. Yeah. Oh, there's a... Smiley, Iota, take this. It's it's a good fight. Jai's a brilliant boxer. Yeah. Finish at any second. It could. familiar position with... Sa ika-8 round, hindi na tumutugon ang mga binti ni Iwata at patuloy siyang pinarusahan ni Opetaia hanggang sa itigil ito ng kanyang corner. The straight left hand gets through and the towel comes in. They've had enough. 17 laban, 17 knockout. Patuloy pa rin ang makina. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sa ring si Opetaia kontra Nicolas Charalampus para 10 round na laban. Matibay at matatag si Charalampus at nagawa niyang tumagal hanggang sa dulo. Sa unang pagkakataon sa kanyang karera, kinailangan tapusin ni Opetaia ang 10 rounds. Hey Jamie, Professional man. can you tell you? Can stay outside and still connect. By burrowing in. Exactly. Three. Lots of movement early. Sa ika-8 round, napabagsak ni Opetaia si Charalampus sa malakas na kombinasyon. Ngunit nakabangon ito bago matapos ang bilang. All happening with Charalampus. Just go. Oh, He's worn a big shot. three. Ipinakita ng Australiano na hindi lang siya may lakas para mag-knockout, kundi marunong din siyang mag-boxing, kontrolin ang ritmo at manalo sa puntos. Sa pamamagitan ng panalo, si unanimous decision. Ito ang sandali, ang laban para sa bakanting titulo ng cruiserweight ng Australia. Si Mark Flanagan ay veterano na may 31 professional na laban at hindi niya basta ibibigay ang titulo. Simula pa lang,
Pantay ang ipinakitang laban ng magkalaban. Much a career as a pro, he's had a good run. He's waiting, looking for the big punch, but Jai's caught him. There you go, milling on the retreat. Nice. Great punch from Plenty more right there. First had Hillsman came in centre. I'm set to He's responded with plenty. He's digging deep. He's tough, and he. Yeah, well, look, he has to be cautious going. He's touching, he's aware. Habang tumatagal ang laban, lumutang ang agwat ng kanilang antas. Ang bilis, lakas at teknika na kahusayan ni Opetaya ay nagsimulang mangibabaw sa veterano. tested. You know, he's taking the shots against some of the bigger fighters. That is a huge. In the media nowadays, you talk about levels, people always... Sa bawat ronda, dahan-dahang napasuko ni Opetaya si Flanagan gamit ang mga jab at suntok sa katawan na nagpapahirap sa kanya. Sa ikawalang ronda, kinailangan ng kampo ni Flanagan na iligtas siya mula sa matinding pambubugbog. We know how tough he is after. See Flanagan just let it all down. Flanagan. This is a world-class performance from Flanagan. Let's get into that corner. And that's enough. And shot. Otra parada por K. Panalo si Jai Opetaya sa technical knockout at siya na ang bagong Australian Cruiserweight Champion. Nakuha ng Batang Leon ang unang titulo niya at natuklasan ng Australia ang bagong bituin sa boxing. Matapos ang pandemya, bumalik si Opetaya noong Oktubre 2020 para labanan muli si Benjamin Kelleher na natalo na niya noong simula ng kanyang karera. Layunin nito na tanggalin ang ring rust at manatiling aktibo. Walang naging duda sa resulta. Mas malaki, malakas at bihasa na si Opetaya kaysa nung una nilang laban. Sinubukan ni Kelleher ng buong lakas niya, pero natalo siya sa lahat ng aspeto. They can hit him with few, and Kelleher finishes with the right hands. Them all off the tie, so it must be a difficult prospect. Got right hand. Practicing some great defensive stuff. He's back now. He's gonna work body and head up and down. Sa ika-6 na round, nagpakawala si Opetaya at binugbog si Kelleher ng walang awa at may eksaktong tama. Hanggang sa kinailangan ng referee na pumagitna para iligtas siya sa kanyang paghihirap. Halfway through this sixth round, it's been one-way traffic for Jai Opetaya. The referee's got to get close to him. Keller's not even punching back. He covers up, he staggers forward, but he's taking lots of shots to the body as well. He's taking a lot of shots. And He's he looks hurt very to the body uncomfortable. and hurt Come on, over ref. the top, and that'll do There you it. go. The towel comes. Handa na si Opetaya para sa mas mataas na kompetisyon. Pagkalipas na higit 1 taon, bumalik siya para harapin si Daniel Russell. Nakakainis ang mahabang pahinga sa pagitan ng laban, pero sinulit niya bawat segundo sa ring. Hindi nagtagal si Russell. Lumabas si Opetaya na parang may misyon. Agad bumitaw ng malalakas na suntok. Countering his opponent, acknowledges it. Right. Just easy himself back. There it is again. Right. Sa ikatlong round, tumira si Opetaya ng malakas na kaliwa na nagpabagsak kay Russell, kaya namagitan ng referee. He goes again. They'll stop this one. Handa na si Jai Opetaya para sa world title fight. Hindi lang ito basta laban para sa titulo ng mundo, kundi isang pagsubok ng determinasyon, puso at lahat ng bumubuo sa isang kampeon. Si Mayris Briedis ay kampiyon sa mundo ng cruiserweight ng IBF at ng Ring Magazine. 2 beses na naging kampeon sa mundo. Ipinagtatanggol niya ang titulo sa sariling bayan, Riga. Si Opetaya ay malaking underdog at tanging Australia lang ang nagbibigay sa kanya ng tsansa. Sa simula pa lang, parehong kahanga-hanga ang dalawang boksingero. Hands. Over the top goes Braidis. Nice left hand again. Opetaya. Braidis finds an uppercut on the inside. Sa ikalawang round, pinakawala ni Briedis ang malakas na kanang suntok na bumasag sa panga ni Opetaya. Nabali ito sa magkabilang gilid. Karamihan sa mga boksingero ay aatras na, pero si Jai Opetaya ay hindi katulad ng karamihan.
Forward, working on the inside, and Hindi sinabi ni Opetaya sa kanyang corner at di rin niya maisara na maayos ang bibig. Pero nagpatuloy siyang magboxing ng 10 rounds pa laban sa isa sa pinakamagaling na cruiserweight sa mundo sa hindi pabor na teritoryo. right up to the fight. It's all strong left hands from Jai Opetaya to the orthodox fighter. Raiders comes forward. He's got the full kit of punch. Nice. Sa ikatlong round, tumama si Opetaya ng isang matinding uppercut kasunod ng sunod-sunod na kombinasyon na nagpadugo kay Bredis. Uppercut's a beauty. Hurt him. It hurt him. He's hurt him. Nagpatuloy ang laban ng 10 rounds. Parehong todo bigay ang dalawang boksinggero. Pero kapansin-pansin na mas magaling si Opetaya sa pulidong galaw at mabilis na kombinasyon. At ipinapakita ito ng mga scorecard. Oh, big right hand from Bradis. Exceeding their expectations as a right hand from Bradis. Forced to come forward now. Nice left. Still on his feet. And this Gold Coast ring with the world title on the line. To stand up to some of these shots. And they trade. Si Jai Opetaya ang bagong cruiserweight world champion ng IBF at unang Australianong kampyon sa cruiserweight history. Nagawa niya ito kahit basag ang panga niya. Matapos ang mahigit 1 taon ng paggaling, unang ipagtatanggol ni Opetaya ang kanyang titulo sa kanyang sariling bansa, Australia, laban sa kanyang kababayan na si Jordan Thompson. Agad lumaban si Thompson, ipinakita ang tapang, pero sa gitnang round, lumitaw ang agwat ng kanilang antas. Ang timing, lakas at talino ni Opetaya sa ring ay sadyang napakatindi. Easily sliced in those Olympic Games. A mistake at someone at Jordan. It's that opening round. The body are having an effect. They're getting a reaction out of Jordan. Listen to the body, didn't complain of Opetaya, but this is better. Sa ika-4 na round, tinapos ni Opetaya ang laban sa napakatinding paraan, gamit ang isang kombinasyong perpektong naitama na nagpatumba kay Thompson sa lona. More round. He has to produce something here. And he goes again. Referee Howard Foster locks on. Agad na pinatigil ng referee ang laban at yun ang kanyang unang matagumpay na depensa ng titulo. Makalipas ang 3 buwan, bumalik sa aksyon si Opetaya sa Day of Reckoning sa Riyadh, Saudi Arabia, laban kay Elizoro ng Congo. Ito ang pinakadominanteng performance sa karera ni Opetaya. Mula pa lang sa simula, nasa survival mode na agad si Zoro. 1 round lang ang kailangan. Nakapagpakawala si Opetaya ng isang matinding suntok na nagpabagsak kay Zoro sa lona, litong-lito. In the ring, he's not getting bullied too far. Knockout sa unang round sa isa sa pinakamalalaking entablado ng boxing. Nakilala ng buong mundo si Jai Opetaya, ang rematch na ayaw ng lahat maliban kay Mairis Bredis. Ginamit ang Latvian legend ang kanyang claws. Sa huling kampana, walang drama, pero panalo ulit si Jai Opetaya sa unanimous decision. Dumating na ang oportunidad para maging unified champion sa cruiserweight. Sa kabilang panig ng ring, naroon ang simple pero kahangahangang undefeated Turkish na si Hüseyin Sincara, European champion na may perpektong record at knockout power. Lahat ay nakataya. Ang International Boxing Federation laban sa World Boxing Organization, kampiyon laban sa kampiyon. Parehong walang talo, laban sa kapwa, walang talo. Diyeceğim çünkü orada yıllarca futbol oynadı. Aparkat mükemmel. Ve havlu geliyor. Havlu geliyor. Hüseyin Cinkara. Var. İkinci rounddayız. Uppercut'ı çok güzel. Boşa sallanan yumruklar. Çok. Sağ kroşe. Hüseyin Cinkara. Dumating si Sincara na may malinis na record at naniniwalang kaya niyang talunin si Opetaya. Sa simula, sinubukan niyang gawing digit ang laban. Nagpapakawala ng malalakas na suntok at ipinipilit ang kanyang laro. Round matapos round, naging malinaw ang pagkakaiba ng karanasan. Si Sincara ay matatag, matapang, pero nakaharap siya sa isang boksinggerong nalampasan na ang mga pinakamahusay sa division. Yeah. That's
that Jai's got to fight. Boxing off that. We've seen them just relax a bit. Just Sin Cara, you know, is very tired but tough. Sa round 8 pinatumba ni Opetaya si Sinchara sa lona gamit ang malakas na kaliwa. Nawalan ito ng malay. Si Jai Opetaya na ngayon ang pinagisang kampeon sa mundo ng cruiserweight ng International Boxing Federation at World Boxing Organization. Ang binata mula Kanlurang Sydney ay nasungkit ang cruiserweight division. 29 na panalo, walang talo, pinag-isang kampeon. Ngayon, nakatuon ang kanyang mata sa heavyweight division. Mula sa 5 taong gulang sa gym sa Sydney, hanggang maging unified cruiserweight champion. Pinatunayan ni Jai Opetaya na higit siya sa kanyang undefeated record. May kakayahan, puso, at mentalidad ng isang kampiyon para maging kampiyon sa mundo sa iba't ibang timbang.